At ito naman yung gagamitin natin na adapter or power supply na gagamitin natin upang makapag-supply ng 12 volts papunta dito sa ating converter. Ayan, converter. Ito yung converter. Tapos, dito papasok yung 12 volts. Tapos, didiretso yan papunta dito at lalabas yung output niya na 5 volts. Kasi yung motherboard natin na Allen board, ito, Orange P1, ay 5 volts lang siya. Hindi siya 12 volts. Kung baga, kung susupplyan mo siya ng 12 volts, masisira itong board na to. Tapos, ito namang LAN cable na to, na USB to LAN, dito siya isasalpak. Ito yung releasing ito yung ginagamit upang mai-release natin yung internet connection papunta sa router. Ito. Tapos dito naman natin isasalpak yung LAN cable galing sa ating main router. Kumbaga, kung sa Converge, sa PLDT, dito natin sasalpak. At dito, itong board na to, siya yung magiging system natin para sa ating mga vouchers, sa mga clients, sa insert coins. At ito namang mga pin out dito sa gilid niya, dito natin isasalpak yung coin slot at saka yung pang-ilaw sa ating machine, kumbaga yung mga LED lights, tsaka yung sa cooling fan para hindi masusunog agad itong motherboard na to, kasi itong may heatsink, ito yung palaging masisira kasi ito kasi yung CPU niya, mag-iinit siya kapag marami ng kumukonekta na clients sa Wi-Fi window machine mo. Ito yung pinaka-importante. At ito namang SD card reader, dito mo siya isasalpak yung SD card na 16 gigabytes na mayroon ng software. Actually, yung gamit natin na software is Adobe Soft. Bago mo siya isasalpak yun dito yung SD card, dapat may naka-install na doon na software. Kung kahit anong klaseng software, sa Wi-Fi 5, Adobe Soft, kahit anong klaseng software na pwede sa pang piso Wi-Fi. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano magre-refresh ng SD card gamit ang Balena Etcher. Tapos i-install natin gamit ang memory card reader papunta doon sa SD card, at yung SD card naman ay isasalpak natin dito upang gagana itong ating system. Tapos sasalpak natin sa kuryente. Charger ko kasi wala nang bakante. Tapos ito namang ano ko lang itong tali sa wire niya. At ngayon, isasalpak natin itong power supply dito sa outlet kuryente. At ayun, umiilaw na. So, ibig sabihin may kuryente na, kung may 12 volts na nakadali sa converter natin. Ayan, umiilaw na din yung pula. Ibig sabihin na may kuryente na. At tapos itong motherboard ng Allen, hindi siya umiilaw kasi yung mga accessories niya ay hindi pa natin nakakabit, like yung coin slot, yung kanyang LED lights, at saka yung SD card. Ang pinaka-importante kasi dito yung SD card.
dapat yung SD card mo ay hindi sira, dapat bagong-bago, at saka may naka-install na rin na software or yung ginagamit ko na Adobe Soft. Pag sinasalpak mo dito yung SD card at itong LED naman dito na dalawang nakaputi ay ilaw to na kulay green. At yan yung ibig sabihin nun is mayroon na siyang software na na-install. So ngayon wala pa kasi yung ating memory card reader or itong yung SD card natin ay inistallan pa natin ng software. Ayan. Actually yung SD card natin ay inistallan na natin kanina. At by the way, ito pala yung gamit ko na pang reflash ng ating SD card. Itong Balena Etcher, ito. Tsaka ang gagawin mo dito is i-flash from file mo lang, i-click mo lang ito, tapos may lalabas dito na Adobe Soft V5.1.56 bit, Adobe Soft V5.1.6 beta 0.01 o OP1 business. Pag kiniklik mo ito, may lalabas dito na select target. Tapos ito namang generic storage USB device. Ito yung SD card na ginagamit ko, na binili ko na 16 GB. Tapos i-click mo lang itong, check mo lang, tapos isi-select mo lang ito. Yan. Hindi ko na lang isi-select kasi natapos ko na na-install yung kaniyang software, so ika-cancel ko na lang. So ang gagawin ko na lang, kasi natapos na ito na na-flash ko na yung data papunta doon sa SD card, so ang gagawin ko lang is i-out ko na lang yung kaniyang SD card reader doon sa USB port ng computer natin. So ito, tatanggalin na lang natin to kasi naka-install na yung software. Tapos ang gagawin natin, kukunin natin yung SD card na nakalagay dito sa SD card reader. Tapos isasalpak natin dito sa kanyang SD card board. So bago natin isasalpak to, i-off muna natin yung ating motherboard. Ito, off. Or pwede rin gawin natin is tatanggalin muna natin itong 12 volts para hindi masira yung SD card natin at saka yung board ng Allen or B1 natin. Tapos ang susunod naman, isasalpak natin itong SanDisk ko na 16 GB na may naka-install na software dito sa kanyang memory card reader. Yan, nakasalpak na. Tapos ang 12 volts naman na port is ilalagay natin yung power supply, babalik natin. At ayun, umiilaw na siya na kulay green. So ibig sabihin, pag nakakulay green ay meron na siyang software na naka-install doon sa kaniyang system. At ang susunod natin gawin ay sa susunod na part 2 sa ating video tutorial.